Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, ipagkaisa natin ang ating sarili sa Panginoon sa paghahandog natin ngayon ang ating mga panalangin para sa mga kapatid nating nangangailangan ng tulong, ang mga may karamdaman, ang mga nahirapan. Gayon din sa espesyal na paraan ang mga manggagawa na atin din pong binibigyan pugay sa paggunita natin kay San Jose na isa ring manggagawa. Maghandog tayo sa Diyos ng may malinis na kalooban, kaya at magpakumbaba muna tayong humingi ng kapatawaran sa ating nagawang mga kasalanan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang tagahilom naming mga makasalanan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing inyong inatas at makamtan namin ang gantimpala ng iyong ipinangako sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain.
Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa may ilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa niya at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon, nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ika'y walang hanggan. Tugon. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdabag na ito'y dumaraan. Poon Tugon. kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay nami maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay nami may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurit para nga sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. At siyempre ang ating pagpupugay sa mga kapatid nating manggagawa. No? Parang lahat naman tayo manggagawa na iba sa iba't ibang pamamaraan. No? Pero may ibang manggagawa talagang grabing pagod ang kanilang binibigay, no? Para maganap ang kanilang trabaho, no? Uring manggagawa ang tawag doon. Okay?
At alam natin sa mahabang panahon, no, na ang mga kapanalig natin nagtrabaho, no, ngayon nagkakasakit na, no, pero alam natin na sa trabaho na yan, nagkaroon ng mas malalim na kabuluhan ang ating pag-iral sa mundong ito. Okay? Actually, pag nagtatrabaho tayo, hindi naman yan talaga nagpapasakit sa atin. Papagaling pa nga sa akin yan. Kaya lang tumatanda talaga ang tao. Kaya dumadating din tayo sa sandali ng ating pagkakasakit. Pero sabi ng iba, pagka nagtatrabaho sila, lumalakas sila. Na totoo naman po, no? Kaya salamat sa binigay sa ating trabaho, no? Yan. Sana pag may trabaho tayo, anong klase man ito, ay pahalagahan at mahalin natin, no? Kasi ngayon naman ay ginugunita din natin si San Jose na isang manggagawa. At siyempre ngayon din po ay araw ng mga manggagawa, no? Labor Day. Kaya siyempre yung mga kapatid nating mga manggagawa ay atin din pong kinikilala at pinasasalamatan sa iba't ibang pamamaraan ng kanilang paglilingkod. We just noticed, no? Dito sa Ebanghelyo natin, no, nung dumating si Jesus sa Nazareth, ang una nilang sinabi, hindi ba yan yung anak ng karpentero? Siyempre si Jose yung tinutukoy, no? Karpentero. Hindi ko alam kung minamaliit nila si Jose na karpentero, no? At siyempre si Jesus na rin, no? Pero parang yun ang naiisip ko kasi sa pagkatapos sabihin yung mga ibang pambagay, no? At ayaw nilang kilalanin siya, no? Kasi ordinaryo na manggagawa lamang, no? Kasi yung karunungan niya, marami siyang alam, nakagawa ng himala, no? Siguro kung anak yan ng, di ba yan yung anak nung mayor? Hindi ko tatanggapin nila, no? Pero a very ordinary person and ordinary work, no? Isa yun, no, sa pwede kong masabi na dahilan kung bakit mahirap tanggapin na ang isang ordinaryong manggagawa, yung tatay niya manggagawa, siya rin naman manggagawa, karpintero, no? Pero bakit nagagawa niya to, nakakapagturo siya, nakapagsalita siya, bakit, no? Parang hindi tama, no? So they cannot accept that, no? Pero yun nga, dito po yung binibigyan nating halaga dito, no, ay the background of Jesus, no, kanyang ama na manggagawa. Hindi yun dapat minamaliit ng mga tao, no? Kasi although we do not have a description, no, of what kind of carpenter, no, si Jose, tsaka si Jesus din, no? Pero kung sila nagtrabaho bilang mga ganito, uring manggagawa, hindi po ba, no, dapat nating ikarangal na sa tamang paraan ay binuhay ni Jose ang kanyang pamilya. Kaya hindi natin dapat minamaliit, no, yung trabaho ng isang karpintero. And it also goes with other people, no, sa iba't ibang larangan ng trabaho. Ano man ang ginagawa ng isang tao, when it is a service for the people. At alam niyo, lahat naman ng trabaho is a service to other people, eh. Di po ba? Ito po ay isang bagay na dapat nating pasalamatan. At siyempre, kahit paano ipinagmamalaki natin, no, na ang gawain na ito ay paglilingkod sa kapwa. And we know that when we serve other people, we serve God. Lalo na pagtapat ka sa iyong trabaho. I just can assume that Joseph, as a dedicated carpenter, serving other people because he served people as if he is serving God. Yun po napakaganda nun, no? Kasi may values na, eh. Pag may values na sa trabaho, yung values na yon lumalabas ay yung iyong pagpapahalaga sa Diyos. Kaya talaga yung gawa, hindi natin talaga pwedeng maliitin, no? Ano man ang gawa ng isang tao. Dangan nga lamang sa lipunan natin, minsan
kung sino pa po yung talagang batak sa trabaho, no? Yung pa yung minsan na ano natin na parang minamaliit, no? Okay. Alam nyo, kung wala yung mga manggagawa, wala din tayo, no? Yung ibang wala din tayong wala din direksyon yung ating buhay, no? Kasi people need people, no? To serve them, no? So naglilingkuran tayo sa isa't isa. Kung wala yung gagawa ng ibang bagay, wala tayo. Kaya we acknowledge each other being a worker in the service of the people, of course serving in the name of God. Kaya sa ating mga kapatid na manggagawa, sa mga kapanalig nating manggagawa, at sa lahat po na nagsisikap sa buhay na ito, sana makita nyo lagi ang inyong gawain bilang bahagi ninyo sa gawa ng Diyos, no? The creative work of God. Also, in the example of Saint Joseph, na tayo po ay maging tunay na manggagawa ng ating Panginoon Diyos. Amen. Manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi ng ating kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan at ng mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga pangkabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at ang mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila'y nabubuhay pa rito sa lupa naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng aming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmula ng tanang kagandahang loob.
Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain, ngayong si San Jose ay ginugunita namin, para mo ng awang pagbigyan ang aming kahilingan, kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming iniaalay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ginugunita si San Jose, ang manggagawa. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Jose ang maasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabos sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklos sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Elias na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo po si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw na naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, ang mga kapanalig namin inaalala namin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapanalig, alalahanin natin ang mga may sakit na humingi ng ating panalangin at ang mga kapatid nating may natatanging kahilingan, lalong-lalo na para sa kanilang pamilya. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob ang ating mga panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, si Jesucristo nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad kayong inanyaya makisalo sa anyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mangyaring kamtin mo po para sa amin ang biyaya na tupdin namin ang mga gawain namin ng buong husay. Inuuna ang pagtatalaga ng sarili sa tungkulin at hindi ang mga makasariling hilig. Tulungan mo po kaming gumawa ng may pasasalamat at kaligayahan, sapagkat isang karangalan ang gamitin at linangin sa pamamagitan ng paggawa ang mga kaloob na tinanggap namin mula sa Diyos. Ipagkaloob mo po na makagawa ako ng may kaayusan, kapayapaan, kahinahunan at katiyagaan nang hindi sumusuko sa kapaguran at kahirapan. Inihandog po namin ang aming kapaguran at mga paghihirap bilang sakripisyo, alang-alang sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Higit sa lahat, kami po ay gagawa ng may malinis na hangarin at walang anumang pag-iimbot. Laging isinasaisip ang aming pagpanaw at ang pagsusulit na dapat naming ibigay para sa oras na winaldas, mga talentong sinayang, kabutihang hindi ginawa at kalasingan sa tagumpay, na mapanganib sa gawain ng Diyos. Para kay Jesus na sa pamamagitan ni Maria, lahat bilang tulad sa iyo, o butihing San Jose, ito ang siyang magiging bukang bibig ko sa buhay at kamatayan. Amen. San Jose na manggagawa, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Isa pong patalastas, ang Veritas Eucharistic Advocate at ang Kapanalig Community ay magkakaroon ng Jubilee Pilgrimage sa Bataan. Amin kayong inaanyayahan na sumali sa ating pilgrimage na gaganapin sa May 22, 2025 at June 28, 2025. Kung kayo ay isang Veritas Eucharistic Advocate at Kapanalig member, ito ay nagkakahalaga ng 3,000 at kung hindi naman ay 3,200. Para po sa inyong mga katanungan at pagpapalista, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8925-7931, Local 129-131-137 o kaya'y mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.
magkapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklos sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig na karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nahihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal
upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem certui et antiquum documentum novo cedat ritui neste fides supramentum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus sonum virtus coque sine benedictio occidenti amut proque comparsi laudatio. Panem de cielo prestitis Dieis, Omne declamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tue memoriam reliquisti tribue quae sumus ita nos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari ut redemptiones tue fructum in nobis iuditer sensiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang pagliling sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,